Alright, interesting topic na kung saan ito'y binobrought out at binibigyan ng buhay ni U3 University Debater GR sa isang Mindanao State University na ang topic nila na dinadala ni Boy Blanco ay once saved, always saved at si Brother Eli. Napakaganda at pakinggan natin. Ako kaanib ng MCGI at hindi rin po ako member ng relihiyon po ni Mr. Blanco. So atin pong papanoorin ang video ng sabay-sabay. Samahan niyo po ako. Let's go. Magandang gabi ho, Ginoong Soriano. Po. Ang sabi po sa Biblia, there is a time to be silent and there is a time to speak. At ngayon, Mr. Soriano, our time to speak has come. Hawak ko po dito ilang verses sa Biblia na nagpapatunay na once saved, always saved. Will you accept the challenge, Mr. Soriano? Same time, When? same venue. Kung pwede sa Biyernes. Na? Biyernes? Na once saved, always saved. Sabi nyo, hawak nyo na kayo. Hindi kayo na natin pag-usapan. After all, we have all the time. 2 hours pa po ito. At ito naman ang pinakamagandang, very controversial na kung saan sunod-sunod na bersikulo ni Boy Blanco, ang Titus chapter 1 verse 16, 1 Corinthians chapter 3 verse 15, and Ephesians chapter 4 verse 30. So pakinggan muna natin bago ko ibigay ang side kong kontra doon sa hindi tamang interpretation ni Brother Eli at ibibigay ko ang proper biblical interpretation. So pakinggan muna natin. Titus chapter 1 verse 16. Sila'y nangagpapanggap na nakikilala nila ang Diyos, ngunit ikinakaila sa pamamagitan ng kanilang mga gawa. They pretend that they know God but deny God by their works. Ayun ang sabi ng Biblia. Kaya if you deny Him, He will also deny God. How can you be said that you are being denied by God? Ayun. Ngayon, ginamit nyo pa rin yung isang talata. 3:15. Basahin natin. Kung ang gawa ng sino man ay masunog, ay malulugi siya, ngunit siya sa kanyang sarili ay maliligtas. Gayon may tulad sa pamamagitan ng apoy. Ang sabi niya, ang paliwanag niyo rito, kahit gumawa ka ng kapalpakan, lugi ka lang. Pero hindi ka masusunog yung gawa mo, pero ikaw maliligtas ka. Akala niyo kasi, kaya sabi ko, misguided kayo sa Biblia. Itong gawang ito, hindi gawang action ito. Hindi ito gawa na tao. Sabi ni San Pablo, ito ang saligan, bato. 3:11 nag-umpisa yan, kaya 3:15 yan. Ang maglalagay dito ng mga isinasalig, maaaring may maglagay ng dayami, maaaring kahoy, mga bato, ginto, pilak. Ang gawa ng bawat isa, mahayag, sapagkat ang mga araw ang magsasaysay. Di ba ganun na to? Sapagkat susubukin sa pamamagitan ng apoy. Ayan. Yun ang mga gawa, yung ibinabaw dun sa ibabaw ng batong saligan. Ano ba yung gawa na yun? Sabi ni Paul dito, hindi baga ako'y malaya, hindi baga ako'y apostol, hindi baga kayo'y gawa ko sa Panginoon. Ang tinutukoy niyang gawa rito, yung mga taong sumampalataya, ibinabaw niya kay Kristo sa ibabaw ng saligang bato. Meron tao, parang tuyong dayami. Pag binabaw mo nga kay Kristo, parang tuyong dayami naman. Pagdating ng pagsubok ng apoy, sunog agad siya, wala na. Pero namang kahoy, nasusunog din. Pero merong pilak at saka ginto. Na habang tinusunog mo ng tinusunog, lalo namang napupuro. Yun ang nasa 13 ng sakayat. Na ang tao, tinusubok sa pamamagitan ng apoy. Yung gawa na tinutukoy, gawa ng mga apostol, mga tao yon. Sabi kasi ni Kristo, gumawa kayo ng mga alagad. Pag yung ginawa mong alagad, hindi nagtapat, siya ang matusunog sa impyerno. Pero ikaw na gumawa, maliligtas ka dahil ikaw talagang gumawa ng tapat. Ito sinasabi mo na sinasabing gawa. Kaya sabi ko sa inyo, Mr. Blanco, you are misguided by the Spirit. Ito ba tayo teritoriano? Yung Efeso pa. Pero pa kayo At kukontrahin ko ang sinasabi ni Brother Eli at hindi ko sasang-ayunan at ibibigay ko naman ang side ko na proper biblical interpretation. At una sa mga bersikulo lang na ditong tatlo na binigay nila ni Boy Blanco, ang Titus chapter 1 verse 16, 1 Corinthians chapter 3 verse 15, at Ephesians chapter 4 verse 30.
So, una, i-define ko muna ang kasalanan. Ang kasalanan is transgression. At ito ang dalawang kasalanan na kung saan ay tinatawag na kasalanan na panunod, na which is sinasabi ni Pablo sa Romans chapter 3 verse 23, for all have sinned and come short of the glory of God without distinction, whether they were a believers or they were an unbelievers. At dito naman sa 1 John chapter 1 verse 9 at 1 John chapter 1 verse 8, na if we see that we have no sin, we deceive ourselves and the truth is not in us. Kaya nga sinabi ni John, if we confess our sin, He is faithful and just to forgive us and to cleanse us from all unrighteousness. This is talking about the believer. Ang mga nanampalataya ay nagkakasala rin. So ngayon, ang sinasabi niya, kung nagkakasala man tayo, we have an advocate to the Father, which is Jesus Christ, ang namamagitan sa mga nanampalataya. Kaya nga sinabi niya, if we confess our sin, He is faithful and just to forgive us and to cleanse us from all unrighteousness. So ngayon, ang bibigyan ko ng pansin ay ang 1 Corinthians chapter 3 verse 15. Subalit basahin ko muna ang Titus chapter 1 verse 16 at ang Ephesians chapter 4 verse 30. Titus chapter 1 verse 16. They profess that they know God, but in works they deny Him, being abominable and disobedient and to every good work reprobate. So sa first step pa lang, no, they profess, ang ibig sabihin doon, ngunit sila'y nagpapanggap, no? Sila'y nagpapanggap. So it means to say that it is not speaking to the believers, no? Ito'y doon sa mga hindi sumasampalataya dahil nagpapanggap. So reject na natin yan, no? So tatanggalin na natin yan. Dito tayo sa Ephesians chapter 4 verse 30, no? Ephesians chapter 4 verse 30 sinasabi rito, and grieve not the Holy Spirit of God, whereby ye are sealed into the day of redemption. At huwag ninyong pighatiin ang Espiritu Santo ng Diyos na sa Kanyang kayo'y tinatakan hanggang sa kaarawan ng pagkatubos. And grieve not the Holy Spirit, no, of God, whereby ye are sealed into the day of redemption. Ang sealed dito, it means the ownership. After we receive Christ in John chapter 1 verse 12, there is an evidence of assurance as an ownership that Christ may tatak tayo dahil ang demonyo o si Satanas may tatak rin siya ng 666. So kaya may espiritong tatak si Kristo na hindi nakikita ng tao, at ito ang tinatawag na seal of the Holy Spirit, which is a sign, a mark of ownership na tayo kanyang inaari. At sa paraphrase na basa ni Boy Blanco, na ito tinatawag na guarantee, no? Seal or assurance, nag-guarantee na kung saan nagpapatunay na ikay anak ng Diyos at ang kanyang espiritu ang siyang nagbigay ng tatak, no? So ngayon, wala na tayo diyan, no? Dito tayo sa 1 Corinthians chapter 3 verse 16, no? Chapter 3 verse 15. Basahin natin muna chapter 3 verse 15, no? If any man's work shall be burned, he shall suffer loss, but he himself shall be saved, yet so as by fire. Kung ang mga gawa ng sinuman ay masunog, ay malulugi siya, ngunit siya sa kanyang sarili ay maliligtas. Gayon may tulad sa pamamagitan ng apoy. So anong ibig sabihin dito? It speaks about the work of a Christian. It is his works, because after a person believes God, he will maintain his works as a covenant, as a holy person into the Lord, as what in Ephesians chapter 2 verse 8 and 9, for by grace are received, and not
this is not of yourselves, for by grace are saved, not of works, lest any man should boast. No? At ang sumunod naman doon na versikulo, that we are created of Him unto good works. Kaya gumagawa tayo ng kabutihan dahil tayo nililigtas na, at hindi tayo gumagawa ng mabuti para maliligtas. Yun ay kabaliktaran. At hindi na natin kailangan pang gawin ang batas ni Moises, na saan nga tinanggal na ni Kristo na siya ay nagbibigay na ng pinakahuling halad ng kanyang sarili para tayo maging matuwid sa kanya sa pamamagitan ng biyaya at grasya. At ngayon binalik naman natin na ilalagay na naman natin sa sarili, naggagawin naman natin ang gawa na hindi nga natin magawa. Kasi by nature, a man is sinner in himself, and they cannot do nothing unless they are being opened by God, His understanding and His eyes in an spiritual realm. Because we are spiritually discerned, spiritually blind, unless otherwise ang patay ay bibigyan ng buhay, siya ay mabubuhay. Ang espiritu ng patay, kung hindi siya bibigyan ng espiritu ng Panginoon, ay siya ay mabubuhay. So ang sitwasyon natin, as we are dead in our trespasses and sin, it is only God's grace who are giving us these kinds of salvation. Kaya nga ito, sinasabi ko, mali ang pag-interpret ni Brother Eli sa preceding verse dito sa 15, sa 14, no? If any man's work abideth which he hath built thereupon, he shall receive a reward. It is a reward. Hindi yung mga tao na ligtas ni Pablo. So, ang reward, ibig sabihin dito, na kung ang tao'y gumagawa ng kabutihan, ang mga Christian, nagkakaroon sila ng mga gantimpala. It is the judgment of Christ, which is a bima or a white or judgment seat of Christ. No? Ito yung judgment seat niya na kung saan hahatulan din naman ang mga nanampalataya at bibigyan sila ng mga reward na kung saan ang tinatawag doon evaluative. May dalawang judgment, no? Ang sinatawag na judgment of discriminating judgment and judgment of evaluative. Ang evaluative judgment, ito yung nag-distinguish ng mga gawa, no? Na kung saan ang mga supervisor ay binigyan ng tahas to make evaluation judgment of the works, no? Bibigyan na ang mga gawa nila ay kikilalanin. So ito yung tinatawag dito na rewards, no? Sa verse 14. At ang preceding verse niya ay verse 15. If any man's work shall be burned, he shall suffer loss, but he himself shall be saved, yea, so as by fire. At ito yung mga limang mga rewards na binibigay ng Panginoon sa mga believers. Ang mga limang rewards na binibigay niya ay the imperishable crown in 1 Corinthians chapter 9 verse 24 and 25. Number 2, the crown of rejoicing, 1 Thessalonians chapter 2 verse 19. And number 3, the crown of righteousness in 1 or 2 Timothy chapter 4 verse 8. At number 4, the crown of glory in 1 Peter chapter 5 verse 4. At number 5, the crown of life, which is in Revelation chapter 2 verse 10. Ito yung mga limang mga crown that believers can receive in heaven when Christ returns. So yung i-debunk ko sa sinasabi ni Brother Eli na ito yung masusunog, na ang mga na-convert niya na kung saan produkto ni Pablo ay mali. Kung hindi, ito yung rewards ng every individual, because lahat tayo, an individual, as long as he is in the age of accountability, he will be accountable to God sa kanyang mga ginagawa. At ito yung gawa, kung mabuti ang kanyang gawa, magkakaroon siya ng reward. This is the blessedness in Matthew chapter 5 also. Those who are persecuted, at mapalad sila na kung saan nalampasan nila, at kahit na ang tentasyon, no? Temptation, mapalad sila dahil magkakaroon sila ng gantimpala. At it is the reward of those who are believers in Christ receive their reward.